Good evening, church. Welcome sa atuang Saturday evening service. Sa mga nagtan-aw sa online, ug naa kamo dinha sa inyong panimalay, maayong gabi sa tanan, especially sa mga miyembro nato nga nagtan-aw sa online. Salamat kaayo sa inyong pagtan-aw sa ato ang live ug pag-apil sa ato ang Saturday evening service. Before we start, shall we pause for a while for our prayer, opening prayer? Lord Jesus, thank you kaayo Ginoo sa tanan ng mga tao, Ginoo Lord God, nga naminaw Ginoo Lord God sa amo ang live karong orasa Ginoo sa amo ang Saturday evening service Ginoo. Salamat kaayo Ginoo kay ang ikaw anaa sa amoa nagauban, especially ang imuhang balang espiritu nga uban ka namo sa kanunay, naga-guide ka namo sa kanunay. Thank you Jesus nga ikaw wala jud ni biya kanamo Ginoo. Ikaw anaa sa amo ang gilid sa matag adlaw nga tanan, nagatabang kanamo ug nagalig-on kanamo. Thank you Lord God ni ining service namo karong kagabi-una na ikaw Ginoo makig-uban gikan sa among pagsugod hantud sa amo ang pag-uban Ginoo. Bless each and every one of us ang imuhang word, ingon usab Ginoo ang mga naminaw Ginoo karong orasa. Ikaw Ginoo Lord God, magabless kanila. In Jesus mighty name, amen and amen. Maayong gabi church. No, before ta moadto sa pulong sa Ginoo, shall we say to our church declaration. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restoration of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen and amen. Church, welcome sa ato ang Saturday evening service. Ug tinuod no sa ang ato ang church declaration. And because I am blessed, I will be a blessing to all in Jesus name. So ang tanan nang hinaot kong ang tanan no kitang tanan, we are blessed by God. Igsuon dili lang nato makita sa adlaw-adlaw nato na kinabuhi ang Ginoo kanunay gyud naga-bless kanato sa ginagmay ng mga butang no mahimo pud ta nga blessing ngadto sa uban. Mao gyud na ang tinguha natong tanan nga mahimo ta na blessing ngadto sa uban. And thank you kayo igsuon na ang imong pagpaminaw karon, ang imong presensya karong orasa nahimo pod na blessing panalangin no sa matag usang naminaw karong orasa ug kanamo pod nga nakakita kanimo na uban kanamo, blessed na kaayo mi nga nakahibalo nga naa ka nagtan-aw ug naminaw kanamo karong orasa. Now karon moadto kita sa pulong sa Ginoo. Atong pagabasahon dinha ang pulong sa Ginoo na makita dinha sa Isaiah chapter 38. Verse 1. In those days, Hezekiah was sick and near death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. Then Hezekiah turned his face towards the wall and prayed to the Lord, and said, Remember now, O Lord, I pray, how I have walked before you in truth and with a loyal heart,
and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. Hantod lang usa dinha ang atong pagbasa kani siya, ako ni siyang gitaytulan, hoping to where your hope is. Igsuon, this is the story sa kinabuhi ni Hezekiah. Si Hezekiah, aduna na ni siya'y gibati, aduna ni siya'y sakit. And then, ang iyahang sakit is a deadly na sakit, no? Kay nakabutang diri na Hezekiah sick and near death. So, hapit na siya mamatay. Bisag kinsa siguro sa atua igsuon na makadungog tang aduna tay sakit ug hapit na kita mamatay. Makuyawan jud ta og dili nato matungkad kung unsa ang gusto natong buhaton, mga nahibilin natong adlaw sa kinabuhi. Kung unsa atong buhaton, kay haduol na kita mawala ni ining kalibutana. Kung makahibalo pa lang ta, adunay daghan ng mga butang nga dapat nato buhaton, dapat nato ipreparar. Nagratol na ang atong hunahuna. Kay nakahibalo kita that aduna kitay sakit ug hapit na kita mamatay. So mao siguro ni ang gibati adtong panahona ni Hezekiah. Ang murag nalibog siya og kanang dili niya masabtan ang iyahang gibati kay nakahibalo siya sa adlaw. Aduna nalay mga nabilin na mga inadlaw sa iyahang kinabuhi. And Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. Kung kita sultian, you shall die and not live. Guol kaayo ang atong nadunggan, ug sa pagkaguol nato na register sa atong hunahuna, ug sa pag-register sa atong hunahuna, perminti nato hunahunaon, masakitan ang ato ang dughan, ug dinha hinuon maghinay-hinay ug ka-deteriorate ang ato ang lawas tungod sa ato ang nadunggan. Much better yun igsuon na kinahanglan na ang atong madunggan must be positive and not negative. Para sa atong pagkadungog, kung negative atong madunggan, madawat sa ato ang lawas, mo accept ang ato ang lawas, mo deteriorate ato ang lawas. Pero kung positive ang atong nadunggan, madawat sa ato ang lawas, magkusgan atong panglawas, muayo ang ato ang lawas tungod sa positive na atong nadunggan. Verse 2 nagsulti dinha, Then Hezekiah turned his face towards the wall and prayed to the Lord and said, Remember now, O Lord, I prayed how I have walked before you in truth and with a loyal heart and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. Ang pagkadungog anak ni Hezekiah, niduol dayon siya sa Ginoo. Turn his face towards the wall. Niatubang ang iyahang naong didto sa dingding and prayed to the Lord. Nagampo siya sa Ginoo. Og iyahang gisulti and said, Remember now, O Lord, I pray how I have walked before you in truth. Igsuon kung aduna man kitay mga madunggan nga dili maayo nga mga pulong nga makapasakit sa atoa nga murag kanang dili nato madawat. Ang Bible nagtudlo kanato that we have to turn our face to God. Hezekiah nag-turn his face towards the wall and pray to God. Igsuon pag-ampo lang jud
ang makatabang kanato. Kung aduna man kitay mga nadunggan na negative na mga pulong, ampo duol sa Ginoo, ihilak sa Ginoo. Wala na si Hezekiah nagduha-duha na niadto pa sa ubang tao ug nangayo og tabang sa ubang tao. Ug nakig-istorya sa ubang tao, automatically giistorya niya ang Ginoo. Ang Ginoo manggud igsuon, positive manggud tanan ang iyang ginaistorya sa atoa. Dili siya nagaistorya sa atoa og mga negative nga makapa-down sa atoang spirit, makapa-down sa atoang pagkatao, kung dili si Lord permitted magsulti dinha sa atoa. Ug tinuod pagani iyang gisulti pagani dinha sa John 10:10, the thief come to steal, to kill, and to destroy. Pag ikaw ma-destroy sa imuhang pagtuo sa Ginoo, pag ikaw ma-destroy sa imuhang faith sa Ginoo, pag ikaw ma-destroy sa imuhang belief, no? Ma-destroy ka dinha sa Ginoo, automatically dili na iyaha sa Ginoo, iyaha na sa kaaway. Because it says in John 10:10, the thief come to steal, to kill, and to destroy. But ingon sa puno sa Ginoo, I have come that they might have life and have it more abundantly. Si Lord naghatag og kinabuhi dinha sa imuhang espiritu. Dinha musugod sa imuhang nadunggan. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. That is why our spirit and our soul must hear the word of God. Kay kung madunggan niya ang pulong sa Ginoo, it will penetrate down to our soul. It will penetrate down to our spirit, and it will give life to our spirit and to our soul. And our body responded to what our soul and our spirit hear. Mao nga kinahanglan jud nato makadungog sa pulong sa Ginoo. Ug asa man na ginatudlo ang pulong sa Ginoo? Ginatudlo ang pulong sa Ginoo dinha sa simbahan. Ug atong mabasahan ang pulong sa Ginoo dinhi sa Bible. That is why we need to read His word so that it will give nourishment into our soul and into our spirit. And then atong mabasahan dinha sa next verse, sa verse 4. And the word of the Lord came to Isaiah saying, Go and tell Hezekiah, thus says the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayer. I have seen your tears. Nakita niya ang mga luha ni Hezekiah. Surely I will add your days 15 years, and I will deliver you in this city from the hand of King Assyria. Igsuon sa dihang moampo kita, nga tinud-anay dinha sa Ginoo. Sa dihang muhilak kita dinha sa Ginoo. Surely God will hear our prayer, and He will answer our prayer like Hezekiah did. Iyang gidugangan og 15 years ang kinabuhi ni Hezekiah. Igsuon, unsa man ang imong nadunggan sa doktor. Siguro ang doktor niingon na sa imuha, pila na lang ka tuig ang imuhang mapuy-an diri sa kalibutan. Pila na lang ka bulan, pila na lang ka semana, pila na lang ka adlaw ang imuhang kinabuhi diri sa kalibutan. But the word of God says, I have give you long life. Nabutang din na sa Psalms 91, with long life will I satisfy thee. Ang pulong sa Ginoo mao'y tinuod jud
na atong madunggan because the Word of God gives us positive na atong madunggan. And when we heard the positive, it will come out to our soul and spirit. And it will come out into our body. Mulig-on kita dinha sa pulong sa Ginoo. And that is how beautiful is the Word of God. Because it gives positive word to us. Amen. Amen, igsuon. Mao gani na kinahanglan jud nato basahon ang pulong sa Ginoo. Igsuon gibutang pa dinha sa Joshua 1:9. Do not let this book of the law depart from your mouth, but let meditate it day and night, that you may observe to do accordingly to all what is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Igsuon, kung ang pulong sa Ginoo maoy atong tindugan, successful jud ta permanente. Kung asa ta mo adto, kay kauban nato ang pulong sa Ginoo, gina-claim nato kanunay, successful jud ta permanente. How much more kung ang pulong sa Ginoo atong ginakinabuhi permanente, gina-claim nato sa ato ang life permanente. It will give life to our soul and to our body, and most especially, it will give life to our spirit. Mabuhi ta igsuon, parehas ni Hezekiah, nga niduol dinha sa Ginoo. Duol igsuon, unsa man ang ato ang mga kabug-aton, unsa man ang naa sa ato ang sulod, duol sa Ginoo. Walay tao nga niduol sa Ginoo, nga gibaliwala sa Ginoo. Kay ang tanan nga niduol sa Ginoo, makakita gyud sa Ginoo, ug makakaplag gyud sa Ginoo. Ingon ana ka maayo sa ato ang Ginoo. That is why ako ni siyang gitaytulan of hoping to where your hope is. Because our hope comes from the Lord. Niingon pa gani dinha sa Psalms 121 verse 1. I look my eyes from whence my help comes from. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Kinahanglan makahibalog yun ta kung ang ato ang tabang asa nagikan. Ang ato ang tabang nagikan nganha sa Ginoo, magbubuhat sa langit ug sa yuta. And that is why God hears Hezekiah's prayer and extend his life for 15 years. Imagine, 15 years ang gihatag sa Ginoo sa iyaha. Because God is a life giver. Siya ang source sa ato ang kinabuhi. Muna kung unsa man gani ang kulang nga rika nato, kung unsa man gani ang ato ang problema igsuon, dagan dayon ta sa Ginoo because He is the source of everything. Pwede niya adisyonalan, pwede niya mabuhat ang dili mabuhat sa tao more than ang iyahang mabuhat. In this chapter in the Bible, it really proves the power of prayer and trust in God's power to intervene in every difficult situations in our life. Aduna may mga kalisod ang ato ang kinabuhi. Ipa-intervene ang Ginoo. Pasudla si Jesus. I-invite si Jesus sa kalisdanan sa imuhang kinabuhi. Kay si Lord na ang bahalaan ng tanan. Siya dapat kabalumuhan ay sa tanan. Pagmabot sa ato ang kinabuhi, when it seems you do not know what to do, hatag sa Ginoo tanan. Kay siya ang mo hapsay sa tanan natong mga problema. God hears Hezekiah's prayer and extend his life in a longer years, for 15 years, just to experience God's grace and mercy. Gusto sa Ginoo na ma-experience nato tanan ang iyahang grasya,
Ang grasya sa Ginoo igsuon maoy pinakagwapo gyud natong ma-experience. Nga iyahang gihatag ang iyahang bugtong nga anak. Nga kung kinsa may mutuo kaniya, dili na pagasilutan, kung dili maka-eksperyensya og kinabuhing walay katapusan. Because God's responded to Hezekiah's prayer with a genuine faith, igsuon God final say sa matag usa nato ka kinabuhi. He has the final say. Ibutang nato ang atong pagtuo dinha sa kamot sa Ginoo. Igsuon ang sulti sa pulong sa Ginoo. Stand to His promise. Claim His word, and God will fight for you. Ever since, from the very beginning, gihigugman ka na sa Ginoo. Gihigugman na ta sa Ginoo. He always fight for us. And God always win the battle for us. Amen? Ayaw tuguti igsuon nga ang kaluyahon mo ay maghari sa imuhang kinabuhi. Kay gipangga ka sa Dios, ang atong amahan nga naa sa langit, iyang gihatag ang iyahang bugtong nga anak. Nga kung kinsa may mutuo kaniya, dili na maka-eksperyensya og kamatayon sa espiritual. Kung dili adunay kinabuhing walay katapusan. In this chapter, the Bible really proves God's power, the power of prayer. Na kung kita mo salig dinha sa Ginoo, human nato giampo ang atoang mga kabalaka, human nato gihatag sa kamot sa Ginoo ang tanan natong mga kabalaka. Si Lord na ang bahala sa tanan. Tungod kay kaya sa Ginoo, buhaton ang tanan para sa imuha. Because God responded to Hezekiah's prayer, ang Ginoo wala jud ni biya kaniya. Mao nga igsuon ngibutang dinha sa Isaiah 38 verse 16. O Lord, by these things men live, and in all these things is the life of my spirit. So you will restore me and make me live. Gusto gyud sa Ginoo nga ang atoang espiritu mabuhi. Ang atoang paglaom sa Ginoo mabuhi. Nga ang atong paglaom dinha lang jud sa Ginoo. Ang Ginoo magapanglihok sa matag kinabuhi sa tao. Kung atong tugutan, kung ang tao tugutan niya nga palihokon ang Ginoo sa iyahang kinabuhi. Willing kaayo si Lord, tagaan jud ta sa Ginoo og maayo nga kinabuhi. Dili lang ang atoang spirit but our soul and to our body. Mao manggani na gibutang manggani diri na sa 17, indeed it was for my own peace that I have great bitterness, but you have lovingly delivered my soul from the pit of corruption. Igsuon, isagyod sa makakorrupt sa ato ang spirit, isagyod ka makabag down sa ato ang pagtuo dinha sa Ginoo. Ingon pa diri sa verse 17, indeed, it was for my own peace that I had great bitterness. Bitterness, maigsuon ka ng kalagot. Mao gani na dili ta dapat, kung baga, dili ta dapat mugunit sa atong mga kalagot. Ato anang i-forgive ang mga tao nga nakasala sa ato. Giingon pud gani na nila ni Peter didto sa Ginoo, nangutana siya, how many times do I forgive my brothers and sisters nga nakasala kanako? Gibutang dinha sa Matthew 18:22. Ningon pa ang Ginoo 70 times 7. So unsa kadaghan ang 70 times 7? So dili maihap dapat ang atong forgiveness sa atoang isig katawo. Meaning,
unlimited forgiveness ang atong ihatag ngadto kaniya sa mga tao nga nakasala sa atoa. Bahala na si Jesus, bahala na si Lord. Si Lord na ang bahala ato. Basta ang importante, ikaw naka-forgive. Kay si Lord naman good ang ma-work out, ana. He will cleanse you from all unrighteousness. Giingon pa din ha sa 1 John 1:9. If we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Igsuon, isa lang yun ay ang susi nga malingkawas tatanan sa ato ang gibati nga kabug-aton. Confess everything to God. Isulti din ha sa Ginoo. Kay si Lord, kung isulti nimo sa Ginoo, sa kay Lord tanan, dili ka maunsa, dili ka istorya sa Ginoo, kung dili naakay forgiveness nga madawat kaniya. Wala nagtudlo ang pulong sa Ginoo sa atoa. If we confess our sins to our brothers, if we confess our sins to anybody, but ang pulong sa Ginoo nagtudlo sa atoa na if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us. Pasayloon ta sa Ginoo. Hinluan pa jud kita sa Ginoo to cleanse us from all unrighteousness. So, ibig sabihin, si Hezekiah, aduna siya bitterness. So, ang bitterness igsuon, makahatag pud kani, makadugang pud kinig, sakit sa ato ang lawas. Kay nga naman, nagtago man tag kasuko or kaaligot-got sa ato ang kasing-kasing. But if we confess our sins to God, hinluan kita sa Ginoo. I-forgive pagyud kita sa Ginoo. He is faithful and just to forgive us. Pasayloon pa ta sa Ginoo and to cleanse us. Hinluan pagyud kita sa Ginoo from all unrighteousness, sa mga butang nga dili maayo. So, mas maayo jud na mo confess ta din ha sa Ginoo. Mamaayo pa kita. Giingon po din ha sa verse 8, for sure cannot thank you, that cannot praise you. Those who go down to the pit cannot hope for your truth. The living man, he shall praise you as I do this day. The living man, he shall praise you. So, ang mga buhi nga mga tawo, maoy mo daig sa Ginoo. Igsuon ikaw, ako, ang ubang tawo nga buhi, kita nga buhi, kita nga adunay gininhawa, kita ang mudaig sa Ginoo. Mao gani nag igsuon, kinahanglan jud ta moadto sa simbahan. Kay nga naman, dinha sa simbahan, adunay mga pagdayig sa Ginoo. Muuban kita sa mga tao nga nagadayig usab sa Ginoo. Kay nga naman, sa atong mga pagdayig, nagpamatuod, no? Na atong gipangga ang Ginoo. The living man, he shall praise you. Ang buhi nga tao, maay magadayig sa imuha. The Father shall make known your truth to the children. Ang atong amahan nga naa sa langit, maoy mo padayag kanato your truth to the children. Ang pagkatinuod sa atong Ginoong Hesukristo, ipadayag sa atong amahan nga naa sa langit, yang ipadayag nga ri kanato. So, padayon kita sa verse 20. The Lord was ready to save me. Niingon si Hezekiah, ang Ginoong Dios, andam siya sa pagluwas kanako. Igsuon, dili lang ni kay Hezekiah, kung dili para usab kini kanimo. Ang Ginoong Hesukristo andam
sa pagluwas kanimo, andam sa pag-ayo kanimo, andam sa pagtabang kanimo, kung unsa man ang imuhang gipangayo karong orasa, unsa man ang imuhang panginahanglan karong orasa, iduol dinha sa Ginoo, tungod ang atong Ginoong Hesukristo andam kanunay sa pagtabang kanato. Therefore, we will sing my song. Ang ato lang pagabuhaton, kantahan nato. Therefore, we will sing my song. Kantahan nato. Ang atong Ginoong Jesucristo, pasalamatan nato siya. Pinaagi sa mga kanta, with strings, instruments, all the days of my life, in the house of the Lord. With strings and instruments, all the days of my life, in the house of the Lord, dito sa balay sa Ginoo. Ato siyang kantahan na ay mga gitara dito, na ay mga instruments dito, kantahan nato, pasalamatan nato, mamakpak ta mo, ampak ta mo, sayaw ta dinha sa Ginoo, because He is the source of our life. He is the life giver. He heals our sickness. He restores us. Ang tanan, kung unsay anaa kanato, ang tanan, nagikan dinha sa Ginoo. Busa angayan lamang siya nga pagadaygo nato, angayan lamang siya nga pagaawitan nato. Og diingon pa din sa verse 21, now Isaiah had said, let them take a lump of figs and apply it into poultice on the boil, and he shall recover. And Hezekiah had said, what is the sign that I shall go up to the house of the Lord? Unsa daw ang mga senyales na adtuan na siya dito sa balay sa Ginoo? Siyempre, wala na siya diri sa kalibutan. Mao na ang mga senyales nga tuan na ka dito sa balay sa Ginoo. Pero igsuon, makaadto lang gyud kita sa balay sa Ginoo kung andam ang ato ang matag usa ka kasing-kasing. Kung dawaton nato siya sa tibuok natong kasing-kasing ug huna-huna. Igsuon, natural lang man nga makasala ang tao. Natural nga aduna kitay mga pagkukulang sa Ginoo. Ug una sa tanan, kinahanglan mangandam kita sa ato ang matag kasing-kasing ug huna-huna. Ug kung ikaw igsuon, gusto ka makaadto ngadto sa langit ug madamlag, ug kung wala pa, nangutana ka pa sa imuhang kaugalingon unsaon, walay laing buhaton kung dili dawaton nimo ang atong Ginoong Hesukristo nganha sa imuhang kinabuhi. O kung gusto ka mo adto ngadto uban sa atong Ginoo, sunod sa akong mga pag-ampo, walay lain adto didto kundili ang mga tawo nga nangayo og pasaylo ug ang mga tawo nga nidawat dinha sa Ginoo. O kung ikaw igsuon, andam na nga modawat sa ato ang Ginoong Hesukristo, ipiyong ang imuhang mata og uban nga ri kanako sa mga pag-ampo. Ginoong Hesukristo, akong ginadawat nga ako nakasala nganha kanimo. Pasayloa ako, Ginoo, sa mga sala nga akong nabuhat. Hinlui ako. O gusto ko, Ginoo, nga makauban ka nganha sa langit. Ginadawat ko ikaw nga Ginoo og Dios sa akong kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa imuhang gibuhat sa cross sa Kalbaryo. Imong gihatag ang imuhang kaugalingon nga ri kanako
alang kanako. Salamat Ginoo sa imuhang pagpasaylo kanako. Ginadawat ko ikaw nga Ginoo ug Dios sa ako ang kinabuhi. Salamat kaayo. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Igsuon, dawata ang Ginoo. Salamat kaayo kay imong gidawat. Si Lord, maunay Ginoo sa imong kinabuhi karon. Gipasaylo ka na sa tanang mga kalapasan. Shall we pray to God? Lord, salamat Ginoo sa imong pulong niining kagabion. Salamat Ginoo Lord God kay ikaw nakig-uban ka namo Ginoo. Salamat Ginoo Lord God na ikaw Ginoo mo'y Dios sa matag usa namo ka kinabuhi. Salamat nga ikaw Ginoo nagapasaylo sa tanan namong mga kalapasan. Maghari ikaw sa matag usa namo ka kinabuhi. Ingon usab sa pulong nga among nadunggan karon kagabi una Ginoo. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Shall we go to our communion? Igsuon, gusto lang nako mahibaw-an ninyo nga adunay gahom ang atong communion. Dili lang ni nato ginabuhat-buhat nga ordinaryo, kung dili lawas kini og dugo kini sa atuang Ginoong Hesukristo. Aduna kini gahom. Kung aduna ka may mga elements nga naa sa inyong panimalay karon, pwede ikaw nga muduyog kanako sa ato ang communion karong orasa. On the night he was betrayed, he took the bread, and when he has given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Lord, thank you, Lord God, for the bread of life. Thank you, Lord God, for what you have done in the cross of Calvary 2,000 years ago. Thank you, Lord Jesus, for by your stripes we are healed, O Lord God. Thank you for the life that we have right now. In Jesus' name, amen and amen. Shall we eat the bread? In the same manner, he took the cup, and when he has given thanks, he lifted the cup and said, "This is the cup of my blood, which is given for you. Drink it in remembrance of me. For whenever you eat the bread and drink of this cup, ye do shew the Lord's death until he comes." Shall we pray? Father God, thank you for your blood. Thank you for the shedding of blood, O Lord God. For without the shedding of blood, there will be no forgiveness of sin. Through this blood, Father God, we are free. We are sin-free, death-free, free from all sickness, O God. Thank you, Lord God. This blood brings healing to our body, O Lord God. Every single cell in our body, O Lord God, is healed right now in Jesus' name. We do believe, Father, that through your Son, Jesus Christ, Lord, you gave yourself for the ransom of our sin. And thank you, Jesus, nga ang tanan nga mituo kanimo, Ginoo. We have the everlasting life through you, Lord God. And thank you, Lord God, for this blood. Through this blood, Ginoo, dili na kami, Ginoo, Lord God, ka-experience na if punish kami, Ginoo, Lord God. Because we are totally past death, Lord God. We are totally forgiven. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Shall we drink the cup? Igsuon, salamat kaayo sa inyong pakigduyog. Shall we pray? Lord Jesus, thank you, Lord God, for what you have done in the cross of Calvary. And thank you, Father God,
for giving your Son, Jesus Christ, for us. And thank you, Lord Jesus, for our word this evening, Lord God. Bless your people, especially sa tanan nga naminaw, Ginoong Dios. Salamat, Ginoo Lord God, sa imong pagkamaayo sa matag usa namo ka kinabuhi, Ginoo. Bless each and every one of us, especially sa ilahang panimalay, Ginoo. Ang tanan nga nakadungog na minaw ni ini, Ginoong Dios. Salamat, Lord God. In Jesus' name, Amen. Igsuon na adjud sa ako ang heart, nga ang tanan nga naminaw karon akong iampo. Shall we extend for a while for our prayer? Kung ikaw igsuon aduna kay gibati karon. Kung ikaw igsuon nalibog ang imong hunahuna karong orasa, aduna ikay mga kabalaka sa imong hunahuna. Aduna ikay mga gibati nga dili maayo. Aduna kay sakit, igsuon, aduna kay mga pagduha-duha, kagubot sa imuhang hunahuna. Ako kang ampuan karong orasa. Tuo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Iduol sa ato ang Ginoong Hesukristo, kay siya naghulat lamang kanimo. Dili kaniya pasagdan, palangga kay ka sa Ginoo, igsuon. Mao jud ni ang among tumong dinhi sa kahanginan, nga mahatod kaninyo ang love sa Ginoo dinha sa imuha. Nga ato ang mga kaigsuunan, ayaw kawada og paglaom, padayon og pangalagad sa Ginoo. Ug wala kay simbahan, pangita og simbahan kung asa ka makasimba, igsuon. Istoryahi ang Ginoo. Ayaw kawala sa Ginoo, ayaw kawalag paglaom, kay gipangga ka sa Ginoo. Ampo ta karong orasa. Ginoong Dios, salamat kaayo, Ginoo Lord God. Niini among ministry sa kahanginan. Salamat, Ginoo Lord God, sa akong mga kaigsuunan, Ginoo Lord God, nga naa sa kahanginan, Ginoo. Kung aduna man sila sa mga kabalaka, sa mga problema karong orasa, ikaw magahikap kanila, Ginoo Dios. Ikaw, Ginoo Lord God, magahatag kanila, Ginoo Lord God, ug katawhayan sa hunahuna. Sa ilang pagbati, Ginoong Dios, ayuha sila, Ginoo, kung aduna man sila gibati karong orasa. Aduna man sila mga sakit, Ginoong Dios. You are still God, the healing God. You are the same yesterday, today, and forever. Lord, you said in your word that you are the God that healeth us. Heal them, Father. Touch their body. Touch them, Lord, from the very top of their head to the very sole of their feet. Lord, healing will come to them right now in Jesus' mighty name. Lord, nakakita ka, Ginoo Lord God, sa parte sa ilang lawas kung asa dapit ang nagsakit. Ayuha sila, Ginoong Dios. Salamat, Ginoong Dios, kay nakabaton kami, Ginoo, nga sama kanimo. A healing God, a powerful God. Thank you kaayo, Ginoong Dios, sa kaayuhan karong orasa. Igsuon ang kaayuhan magaabot kanimo karong orasa. In Jesus' mighty name. Tuo lamang sa Ginoo, dili ka pasagdan sa Ginoo, gihigugma ka sa ato ang Ginoong Hesukristo. Thank you. Thank you, Lord, in Jesus' name. Og ako kamong gi-invite igsuon ugmang adlaw, Domingo, sa ato ang na Sunday morning service na magsugod 9:30 in the morning dito sa New Covenant in Christ, dito sa San Pedro Extension. Our service will start at exactly 9:30 in the morning. Uban ka namo igsuon sa pagdayeg sa ato ang buhi nga Dios. Salamat, magkita-kita ta dito. Salamat igsuon. God bless you.